Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Dito sa video na ito, babasagin ko ang mathematics at lohika ni Bobong Pinky Lacson. Dito sa calculation ko papatunay na either bobo si Pinky or isa siya sa mga buwaya. Ang sinasabi niya ay, yung 805 bilyong piso ay mailipat-lipat lang sa mahigit 4 na taon at hindi maigagawa sa loob ng isang taon. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residents or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. Dito sinabi ni Ping Lacson na kung 500 milyon kada isang araw ang kwekwentahin, kinakailangan na mahigit 1,600 na delivery sa isang taon ang dapat maisagawa. At kung 805 bilyon ang pag-uusapan, kinakailangan ng 4.5 taon para makumpleto ang pagpalipat-lipat nito. Assuming 24/7 ang operations. Maling-maling si Ping Lacson sa kanyang bunggong na komputasyon. Isa-isahin natin ang mga puntos niya. Unahin muna natin ano-ano ang dapat kwentahin. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Unang issue ni Ping kung paano bilangin ang 805 na bilyong piso. Kung ako ang boss, hindi ko nabibilangin niyang isa-isa. Pwede naman niyang kilohin. May konting diferensya, mga ilang piraso lang yan at hindi na importante. Kahit 10,000 ang kulang, napakaliit na halaga na ito kung ang bilangan ay milyon-milyong piso. Ngunit sakyan natin ang pag-iisip ni Pinky Lacson. Gaano katagal ba bilangin ang 805 na bilyong piso? Panoorin niyo ito. Based dito 48 seconds gamit ang cash counter machine. Ay nabilang ng makina ang 1,000 piraso na perang papel. Ibig sabihin kung ang perang papel ay tig 1,000 piso. 1,000 times 1,000 ay 1,000,000 piso sa loob ng wala pang 1 minuto. Ping Lacson, bibigyan pa kita ng partida, di ko na kwekwentahin yung butal. Sabihin na nating sa 1 minuto ay 1,000,000 piso. Kung ang kada minuto ay 1,000,000. Ilan minuto kaya magagamit upang bilangin ang 805 bilyong piso? 805 bilyon total na nakaw dibay 1,000,000. Kasi ang 1,000,000 piso ay mabibilang sa 1 minuto. Ang resulta ay 805,000 minuto para mabilang ang 805 bilyong piso. Isalin natin ang minuto sa oras. 805,000 minuto dibay 60 minutes. Resulta 13,417 na oras. Sa makatuwid, kinakailangan na halos 14,000 oras ang gagamitin para mabilang ang 805 bilyong piso. Ngayon hahatiin natin itong oras sa 4 na tao. Ayon sa Blue Ribbon Committee hearing, in-identify ni Ping Lacson si John Paul at Mark na tumatanggap ng maleta.
Tapos may dalawang babae na walang pangalan at mukha na kasama sa pagbibilang. Sumatotal may 4 na tao na natoka sa pagbibilang at repake. Ping Lacson, bibigyan na uli kita ng partida, hindi na ako magsasama ng iba. Sa laki ng pera magkano lang ba maghanap ng kahera, malamang mahigit pa yan sa 50. Pero dito sa komputasyon ko gagamit lang ako ng 4 na tao. Base sa mga lumabas na hearing at affidavit. At kada isang tao papagamit natin sila na tig 2 cash counter. Dahil napakamura lang ng cash counter kung bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Pwede pa yan tig 10 cash counter sa isang tao. Pero pahirapan natin ang pagbibilang. Ngayon sa 13,000 oras ay hatiin natin sa 4. Lumalabas na halos 3,000 oras kada isang tao. Ngayon hatiin uli natin ang oras. Sa palagay natin bibigyan natin sila ng cash counter na tig 2. Ang oras nila ay magiging halos 1,000 at kalahati na lang. At sa wakas makukuha na natin ilang araw ba para mabilang ang 805 bilyong piso. Kung isasalin natin ang oras sa araw. Ang total na araw ay 70 o halos 2 buwan. Sa makatuwid ayon sa prinisentang komputasyon ko. Lumalabas na sa halos 2 buwan ay matatapos ang pagbibilang ng 805 bilyon piso assuming hindi timbang ang basehan na bilang. Ping Lacson, basag ka ngayon. Ang daming sinabi ni Ping Lacson. Received. Unloaded. Repack. Reload. Move. Magagawa yan lahat sa isang araw. 200 na karton kaya sa isang araw from warehouse to iba't ibang tindahan. Ito pa kayang 2 trips lang. May 3 tao kada van driver at 2 pahinante. Kada van 16 na maleta lang, mabilis lang yan. Wala pa yang isang oras ang kargahan at kamada. Hoy Ping Lacson, hindi ka naging kargador. Nagtrabaho ako sa hardware, wag mo akong gaguhin. Ito ang komputasyon ko. Kung paano ko nabilang na 16 na maleta kada isang van. Ayon sa affidavit na inilabas ng mga dating sundalo. May 11 sasakyan ang ginamit sa paglipat-lipat ng pera. Pero dito sa komputasyon ko pahirapan natin ang senaryo. 6 na Toyota Grandia lang ang gagamitin natin. Sa isang Grandia ay average na 10 tao ang kayang sumakay at maluwag pa yan. At ayon sa datos ng mismong Toyota, ang Grandia ay may kapasidad na 3,500 kilograms. Kung 10 tao ang kasya sa isang van, pagpalagay natin ang 2 maleta ay 1 tao. Sa 10 tao bawasan natin ang driver at pahinante. Lumalabas na 7 na lang. So 7 times 2 ay 14 na maleta. Tapos isasama natin yung spasyo sa likod ng van ng 2 maleta. Sumatotal 16 na maleta. Ngunit sa totong sitwasyon mas higit pa sa 16 na maleta ang kasya. Ang maleta ay pwedeng magsiksikan na parang sardinas na hindi mo magagawa sa tao. Pero hindi ko na isasama yung ibang spasyo para makita ni Ping Lacson. Kagaguhan ang pinagsasabi niya. Ngayon tingnan natin kung papasok tayo sa timbang. Ayon uli sa datos ng Toyota, may weight capacity ang Grandia na 3,500 kilograms. Kung 16 na maleta and ikakarga, wala pa ito sa kalahati kanyang maximum capacity. Kahit na gawin natin 800 kilo ang total ng maleta, kasama na pati timbang ng maleta o packages. Napakalaki pa rin ang allowances. Sumatotal, ang isang Grandia ay kayang mag-deliver ng 768 milyong piso. Isa sa umaga at isa sa hapon. Hoy Ping Lacson, 16 na maleta lang yan. Kaya ko yan gawin mag-isa, walang pang 1 oras, ang kalaban lang ay traffic. Napakabobo mo Ping Lacson. Ito na ang summary total. Kung 6 na van lang ang gagamitin. At 18 dating sundalo ang driver at pahinante. Lumalabas na tig 3 tao ang nakatoka sa isang van. Kung 6 na van ang gagamitin. Lumalabas na 4.6 bilyon kada isang araw ang delivery. At wala pang kalahating taon maililipat-lipat na ang 805 bilyong piso. Ping Lacson, paano ka naging PNP chief? Ang bobo ng math mo. Umalis ka dyan sa Blue Ribbon Committee at bumalik ka sa elementary school. Ang kapal ng pagmumukha mo. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang. At walang nakukuhang income sa YouTube. Na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa. Na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hingi ko lang. Sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang
Paggugol ng impormasyon para madali na ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinyon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.